Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, natapos na natin i-marathon yung 2013 Isa Buhay. At neto lang, kagabi nga lang natin na-upload yung finals 'di ba? So ngayon, another tournament na naman. So recap lang tayo sa buong natin, sa buong July natin. Gaya nga ng binangako ko sa inyo na magiging run natin ngayong July. So, Isa Buhay, first round 2025, July 1 hanggang 8. And then, nakalimutan ko na. Tama ba? And then, Pedestal, first round. Pero apat lang yung apat lang yung na-review natin doon. So, that's 9 to 12, I think. Tapos, 13 to 27, which is kagabi lang natapos yung buong tournament naman ng Isa Buhay 2013. So, yung buong July natin is naka-focus tayo sa mga tournaments. Isa Buhay 2025, Pedestal 4, tapos Isa Buhay 2013, tapos ngayon, 1-up 6 semifinals, 'di ba? So, sa mga naghahanap or sa mga nagtatanong bakit nasa semis na ako, guys, na-review ko na yung first round ng 1-up na to, 1-up 6 tournament. Na review na rin natin yung quarters, semis at finals na lang ang inaantay natin dito. And fortunately tayo, yung semis is uploaded na, 'di ba? So ngayon, matagal pa naman yung finals. Abangan natin 'yon. Pero alam ko ang nag-advance is si Vicente at si Da Vinci, sila yung maglalaban. So shoutout kay Da Vinci. Hindi ko na sasabihin kung bakit, pero shoutout kay Da Vinci. So ngayon andito na tayo sa bracket B. Bracket B muna unahin natin kasi madalas nasa A tayo naka-focus si bracket A eh. So maiba naman, bracket B muna yung umpisahan natin dito. So it's Kilua versus Da Vinci. So konting recap lang sa dalawang battle MC na to. So napanood ko yung battle ni Kilua sa tournament na to. And masasabi ko lang doon, kailangan maging consistent ni Kilua kasi malakas yung first round niya palagi. Tapos second round medyo hindi naman sa lumalaylay, pero compare to his round 1, medyo hindi pumapantay. Tapos pagdating sa round 3, yung iba, yung hindi ko alam kung sino yung kalaban dyan, si Gem ata or si Batman eh. Hindi ko na matandaan kung sino. Pero, basta inconsistent yung rounds ni Kilua. Yun yung napansin ko. May times pa na nag-freestyle siya. Diba? So, hindi ganun ka-consistent yung performance ni Kilua from round 1, 2, and 3. Pero, yung round 1, super yon, malakas yon, nakatodo siya doon. Kaya nga lang pagdating sa rounds 2 bumababa, pagdating sa round 3 lumalaylay. So ganoon lang yung nakikita kong problema kay Kilua. Tapos actually yung laban niya sa Speecho Bars, yung parang bahay kata, yung may beat, pinanood ko yun eh. Hindi ko siya pwedeng ma-review eh, so sorry.
Actually, dapat yung bahay kata i-reviewin din natin. Pero may bit eh. Baka makopyright tayo. So, yung Speecho Bars, pinanood ko yun. Yung battle niya kay Fortune. Tama ba? Basta laban ni Kilua. Ang ganda nung round 1 niya doon. Pero pagdating sa round 3, nag-freestyle na lang siya. So, ganun eh. Ganun si Kilua. Kahit dito sa acapella, ganun yung mga banat niya. Ang lakas ng round 1. Tangina, solid yung round 1 niya doon sa Speecho Bars, which is ganun din naman sa tournament na to. Ang lakas ng palagay ng round 1 niya. Pagdating sa round 2, medyo humihina. Pero pagdating sa round 3, ayun, medyo lumalaylay, nag-freestyle. So, yun yung problema kay Kilua. Kay Da Vinci naman, actually, laban niya kay ano? Sino ba yung kalaban niya dito? Sino to? Basta yung laban niya kay Eds lang ata yung ano eh. 'Di ba? Hindi. Tonsi tsaka yung kay Eds. Ayun. Part ka rin yun. At yung kay Da Vinci naman, consistent. Siya naman yung may consistent na approach na obra. Yung laban niya kay Tonsi, ang ganda nung performance niya. Especially kay Eds. Tangina. Sorry kay Eds, pero kain talaga si Eds dun. Grabe. Kaya nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng konting insights dun sa battle, sa semis. Sa pagkakaalam ko, nasabi ko na kung ganito yung magiging performance si Da Vinci sa semis, may kalalagyan si Kilua. Sa pagkakatanda ko, ayun yung pagkakasabi ko dun. So, ngayon, si Kilua naman, kailangan naman ni Kilua na maging consistent, especially semis na to, 'di ba? Pero ayun, since naalam na natin kung sino yung nag-advance dito, si Da Vinci nag-advance. So I think naging consistent si Da Vinci dito from laban niya kay Tonsi, kay Eds at saka kay Kilua, 'di ba? So ayun, tignan natin kung anong klaseng battle yung pinakita ng dalawang MC na to. Actually, sila yung mahirap i-predict kung sino yung mananalo eh. 'Di ba? Kasi magiging dependent tayo or magkakaroon tayo ng magdedepende tayo sa obra nila eh, sa bawat isa. So, kung effective ba yung ginawa ni Da Vinci, kung effective ba yung gagawin ni Kilua. So, wala eh. Ano pa tayo dito eh? Empty cup pa tayo dito. Hindi pa natin alam kung sino yung aangat, sino yung lalaylay. Nagbigay lang naman tayo ng konting insights doon from their last battle. Pero the battle itself hindi pa natin alam. So umpisa na natin to guys. It's Kilua versus Da Vinci. Game. Kilua, pinili niya mauna. Si Da Vinci, unang Barbara. Bakbakan to guys, bakbakan to. Game. Go! Si Da Vinci, unang Barbara at Da Vinci, Warap Tournament, semi-finals. Let's go! Enjoy. Yeah! Game! Bakit ito yung kaharap? Yung kadayaan malabisan na. Nilalapitan pa. Mga humuhusgang hurado ay pinapanigan siya. Di mo naman napatay si Batman. Sadyang pinamarisan ka. At napatulog mo lang yung Batman nung siya'y nabaliktad na. Kasi nakalusot ka doon sa Batman at yung hatol alanganin na isalba ka lang ng hurado at yung plano alam namin kasabot mo itong mga gago yung panalo na nakawin kaso sayang mga pinaplano pag natalo ka na sa akin. Kasi dinaya mo si Batman. Sa bagay, wala namang bago sa'yo. Resulta, kadayaan. Kaya bakit pa rin to nagpapanalo? Nababahala na si Batman. Baka makalusot pa tong gago na to. Huwag kang mag-alala, Batman. Ako na ngayon ang bahala sa'yo. At tangina mo. Okay. So, bigyan natin ng komento yung Batman reference niya. So, hindi ako masyadong napareact dun sa mga sa references na yon. Kasi para sa akin kay Kilua talaga yung battle niya kay yung battle ni Kilua kay Batman, para sa akin hindi naman siya ganun kadikit eh. Hindi siya debatable kasi
para sa akin, it's Killua talaga. Para kay Killua talaga yon, 'di ba? So, hindi naging effective si Batman nung battle niya kay Killua. Kaya, para sa akin, hindi siya ganun ka-effective for Killua na gawing sandata. Kasi, para sa akin, it's one-sided battle na Killua. Although, may malalakas na linya si Batman nun. So, tingin ko, enough pa rin para makuha ni Killua yun eh. So, medyo matagal ko na siya na-review, pero sa pagkakatanda ko talaga binigay ko yung boto kay Killua. So, titignan ko yung, sige na nga, tignan ko na nga. Baka mapaya tayo kay Da Vinci. Nagsasabi tayo ng di tayo sure. Pero, tingnan natin. Alam ko talaga, binoto ko si Batman sa review ko na yun. Tingnan natin. Para sure lang tayo. Mahaba pa. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Hindi tayo nagmamadali, guys. Yung vote lang naman, Vote lang. Ayos lang, wait lang. Para lang sure tayo. Wait lang, guys. Ayusin natin. Okay, ito na. Wait lang. Ayun, 'di ba? All 3 rounds Killua. So binoto ko talaga si Killua sa battle na 'yon. Para lang sure kasi baka mabash tayo sa mga viewers natin na 'di ba? So ayun. Pasensya kay kay Da Vinci sa reference na ginamit niya about Batman daw dapat or kay Batman daw yung panalo doon. Pero hindi ako masyadong nagre-react doon kasi para sa akin hindi siya ganoon ka-epektibo kasi napanood ko yung battle na yun, binigay ko siya one-sided battle siya. All 3 rounds binigay ko kay Killua. So, ayun. Ibang angulo na to. Proceed tayo. Ala sa'yo! At tangina mo! Malakas ka na niyan! Hangal ka na, Chong! Kasi binadibag niyo daw si Jem! Basag ka na nun! Wasak na baon! Kasi hindi yon si Jem! Kakambal na yun! Pero di daw pwedeng maging Gemini si Jem pagkat si Jem walang inay! Okay. Patay! Kailan pa yun naging Gem inay? Pabibo ka! Gem inay no? Tama ka na, kill uha, ganon? Kasi out of nowhere, biglang nag-reference ng zodiac sign. King inang to, napakahayop. Sobrang frustrated maging star, may constellations na sa batok. Pinagtitipan na lang kita at alam ko na, alam mo yan. Tiyak nagsisibat, sinisibat ko yan. Pagkalapit ay hambalos dyan sa bagong laruan na may sakit na sa batok itong gagong batukan. Okay. Oo, sakit na yan sa batok. Tawag dyan, eksema. Sinadya yan ng Diyos para kumamot ka ng kumamot kahit wala kang problema. Mga bara korekta! Tiyak tatama to lahat. Habol lang neto makilala. Habol ko maging alamat. Para sa fame, views, attention, tanga hindi yan sasapat. Dahil ang sobrang kasikatan ay masama din sa balata. Uy, maganda yon. Okay. Yun yung magandang linya na napakinggan ko dito kay Da Vinci. Astig yun. So far, ayun yung pinaka nagustuhan ko, pinaka solid yun. Views, attention, tanga hindi yan sasapat dahil ang sobrang kasikatan ay masama din sa balat. Yun, solid yun.
dinudurog, kinawawa, binabata, binubuli inang yan, sinusunog, kinawawa, paulit-ulit sinaktan, hinding-hindi, tumagsasawa, sasaksakin ko alamnan, masdan yung manlimos ng awa, itong pulubi sa akalan. Kasi usapang gigit ng tinekel, di lang pro. Ito'y pang Hall of Fame. Maparang kung mapaklasik sanay sa solo game. Di naaabot ng baras kung may pangmorong play. Oo, papasok yan lahat parang may double pay. Ikaw ay Nice. robot lame. Yun, is another solid line yun. Pero, di ko alam kung bakit natulugan yun, pero solid yun. Papasok ang lahat. Ang ganda ng metaphor niya Parang doon. kung mapaklasik sanay sa solo game. Di naaabot ng baras kung may pangmorong play. Oo, papasok yan lahat parang may double pay. Simile pala, sorry. Solid nun. Ang ganda nung pasok ang lahat parang may Galing nun. Galing nun. Nagustuhan ko yun. So far, may dalawang linya na si Da Vinci sa akin na para sa akin solido yun. Ikaw ay bobot lame play. Oo, papasok yan lahat parang may double pay. Ikaw ay bobot lame. Aabutin mo Ortiz na parang bobot name. Lahat sa akin nagsilaban ay nakot on flame. Tiyak na bababa yung value naka promo rate pa pa. Ikutin ko tong adik parang walk of shame. Sunod-sunod yung punches. Puro simile Papahingahin, di na para paligtasin. Ika'y nawawala sa gubat na merong hayop sa galing. At imbis na damit ay buong katawan na yung babalik ta rin. Ganyan yung bara kong dala. Teka. Hindi ko alam kung saan ko siya narinig, pero parang narinig ko na yun sa iba. Wala sa gubat na merong hayop sa galing. At imbis na damit ay buong katawan na yung babalik ta rin. No, parang narinig ko sa iba. Imbis na damit ang baliktarin, hindi ko na matandaan kung kanino ko siya napakinggan, pero parang familiar sa akin. Ganyan yung bara kong dala. Kita yung takot nung tanga. Sinasabukay pagiging rapper siya pinapalot ng kaba. Diyan pa lang pare, tusta na. Di na para ikumpara. Paano ka makakahabol sa akin? Rawang pala ang durog ka na. Time? Walang banat kiluwa. Let's go! Okay, bigyan natin ng komento yung round 1 ni Da Vinci. Para sa akin, yung start ni Da Vinci, iba compare sa mga past battles niya. 'Di ba? So, sa tingin ko, iba yon. Kasi, yung start ni Da Vinci sa mga past battles niya, maganda agad Maganda yung pasok, maganda yung enerhiya para sa akin. Pero kasi yung pasok niya kasi dito kay laban niya kay Killua, hindi siya naging ganoon ka-epektibo So, I think isa yun sa naging dahilan kung bakit hindi naging malakas yung umpisa ni Da Vinci. So, yung start niya, yung reference niya about Batman versus Killua, na Batman daw dapat or something. So, hindi siya ganoon ka-epektibo sa akin. Kasi, napanood ko yun. All 3 rounds yun para sa akin. Killua. So, ayun. Ganon. And then, actually, slow start talaga si Da Vinci dito. Akala ko nga magtutuloy-tuloy yung ganitong performance ni Da Vinci. Actually, ang dami ko nang gustong sabihin na gusto ko sabihin na tangina, bakit ganitong Da Vinci lang yung nasa semis? Bakit ang bagal ng facing? Bakit ganito yung mga references? Parang ang babaw. Ganon na yung nasa isip ko. Pero, dumating yung second half at doon actually kumuha ng buwelo si Da Vinci. Yung masakit din sa balat, yung sobrang sikat. Basta yon, yung schema na yon. Tapos yung
lahat yung mga similes niya, sunod-sunod yung simile, 'di ba? Yung lahat papasok parang double pay. Basta after nun, may mga similes pa na pumasok eh. Ang ganda nun. So, tapos yung sinundan niya pa ng sunod-sunod yung punchline or punches ba yan? Solid yun. Pero, since si Da Vinci yung unang bumanat dito, I think, I need to, tawag dito. Kailangan kong, ang hirap naman mag-explain, puta. Kailangan kong mag-base sa past performance niya, especially laban niya kay Ets. Tangin na, ibang Da Vinci yung yung napanood ko laban kay Ets, ibang klaseng Da Vinci yun, especially round 3, solid nun. So, since malakas yung round 3 ni Da Vinci nun, so ako, I'm expecting na maging ganun ka-level agad yung round 1 niya dito. Kasi, most especially, semis to eh. So, slow start man si Da Vinci, hindi ko man nagustuhan yung unang topic niya, unang angulo niya kay Killua. Tapos, after nun, hindi rin naman kaagad nakuha ni Da Vinci yung pinaka-momentum niya. Sabi ko nga sa inyo, slow start si Da Vinci dito. Second half ng round 1 doon na pumukpok yung sunod-sunod na punchline. So, ayun, yung mga nasabi ko nga, mga haymaker ni Da Vinci, yung mga nagustuhan ko. Yung estilo na ginamit niya, yung mga simile, yung slight na flow, nagkaroon ng tono bigla sa tenga ko na ganito yung bagsakan, 'di ba? So, another solid na performance ni Da Vinci, pero sa second half lang, hindi pa yung buo. So, ayun, sa tingin ko, hindi pa naman totally tapos yung round 1, may Killua pa, pero sa tingin ko yung round 1 ni Da Vinci, hindi siya ganun kapulido. Marami siyang butas na kayang pasukan ni Killua ng mga rebuttals, mas malakas na mga punches. So, pero depende pa rin kay Killua. So, game. Okay, wait lang. Nabanggit ko kanina, knowing Killua sa mga past battles niya na na-review ko, round 1 yung pinakamalakas niya palagi. So, tignan natin sa battle na to. Tangina, iyakin! Yung mga banat mo boring. Gusto daw niyang maging alamat. Ching! Alamat ng bonjing. Game! Game! Kalaban sa semi si Da Vinci! Wes! Rerekta yan ng grave toll at magtawag ka na na savior. Kung yung Da Vinci artist na creative, baka kaharap niya na creator. Ulit. Rerekta yan ng grave toll at magtawag ka na na savior. Kung yung Da Vinci artist na creative, baka kaharap niya na creator. Okay. Paano ko duduruin itong tanga? Kasagot ko, dyan madali lang, sisigawan ng malapitan, sasabihang walang bilang sa harap ng karamihan. Wag ang katangian, wag ka nang magraparan, mangwan pamarisan, di ikaw yung bis na amat ko bis, dapat yung bis makaliman. Tatagtarin ko pa yung bitin. Tang inang yan, no? Nabanggit agad si Vicente doon sa unang ikot. May pag-call out na kaagad. Okay. Multis ang nakikita kong ginagawang sandata ni Killua dito. Bis makaliman! Karamihan, wag ang katangian, wag ka nang magraparan, mangwan pamarisan, di ikaw yung bis na amat ko bis, dapat yung bis makaliman! Ayos yun. Tatagtarin ko pa yung bitter, magbumukaya, napapaitan, impyerno, Tong inang yan, no? Grip na nga magpalaliman, patatalo mo ko, sandali lang, ito ang dapat mo natingnan, patay ka sa round itong ulila, para Naruto na nagasengan! Ako'y laging pagkarnihan, sumali para wasakin kayo. Rule number 1 daw, may multi at charisma, pa sa akin iba to. Rule number 1 sa battle rap, mag-rap ka, tang ina mo! Tang ina mo, pala ang bato! Degree holder na dugyot mo ang Bicolanong anime. Madusing, bonjing, maasim mo ang lalaki
Charmaine! Gago. Hipokrito, tulungin, irrelevant, grabe na, inis ko dyan! Iyakin, walang kwenta, lalaglagan pa ng anak, deserve mo yan! Gogo. Pero, buntis kay si Kyla. Congrats! Talagang siniselebrate niya. Angas ng anak mo nalaglag, nasa tiyan pa lang, Brad, nag-reincarnate na. Gago naman to. Pero mabubuhay siya ngayon. Masaya siyang papanganak. Kaso tadhana balagbag. Sitwasyon ba baliktad? Ama naman niya malalaglag. Tapos na. Okay. Sige, tuloy tayo. Mamaya na tayo magkomento. Tayo na, nasa momentum na tayo ng pakikinig. Oo, marami ako. Kaso tadhana balagbag. Sitwasyon ba baliktad? Ama naman niya malalaglag. Oo, marami akong haters. Kasi ako'y mayabang talaga. Siya din daw maraming haters. Malamang tanga ka. Isa kasi manawak na yung pagkabobo sa gun. Pansin nyo ba, Brad? Iniwan niya yung dagat, sumiksik siya sa plans. Alam nyo ba kung gano'n siya katara? Graduate siya bilang Bachelor of Science in Marine Transportation. Tama? After ilang years, nakasampa BSMT. na. Siya dun sa scaffolding para magkabit ng aircon. Gago. Puta, tindi nun! Kumuha siyang diploma para magkabit ng preyon. Pero kaya doon di na siya nagsiman. Kasi ang malayo daw sa pamilya, sobrang mahirap. Oo yan. Kupal narinig talaga mo, to. Brad. Ulul kaya ka di sumampa sa barko kasi kala mo bro, makakasampa ka sa flip top. Oh! Ako rin naman, di nakapag-flip top. Kasi may nangyaring confidential. Siya di siya makapag-flip top kasi wala kang potensyal. Aray. Sa mga asawa mo sa motos may tinatago ang inggit. Di ka makatago sa flip top kahit todo na sipsip. Basta diri sa inggit, huwag ka na magpilit. At kung bata ko galit, yung scaffolding mo ginamit, nakalimutan mong iligpit. Di ba agaw sa akin Tangina. ang kagaya ng bugok? Kamay ng bakal ni Duterte sa kanya ipagsusuntok. Uuwi ito na bugbog. Depress sa alugmok sa abay ng DDS. Luwa na ang kasunod. Ano daw? Depress sa alugmok sa abay ng DDS. Luwa na ang kasunod. Time? Orang bala! Yung ender ni Nicky Lua, ano yun no? Umpisa natin doon. Yung sorry. Yung ender ni Kilua, yung idea na yon si Cripply no, na itong bagong disenyo ng Lanceta, malinis kang tinrabaho. Tangina no, pinagsama niya si Lanceta at si Sixret. Tapos ngayon naman sa kamay ng DDS. Ayun, sa kamay ng DDS, Lua na yung kasunod. Okay. So idea ni Cripply yun, pero maraming ayun nga, sabi ko nga sa inyo, knowing Kilua, round 1 yung always na pinakamalakas niya. Kita nyo, di ba? Kita nyo naman. Kilua yon. Although, medyo flat yung gitna. Flat yung gitna Medyo tumamlay yung performance sa gitna. Pero, yung umpisa, tsaka yung dulo, lakas nun. Bigyan ko ng 8 points si Da Vinci doon sa round 1. 8 lang sorry. Pero sorry. 8 points lang ibibigay ko kay Da Vinci sa round 1 kasi yun nga ang yung first half niya medyo slow hindi yun yung ine-expect kong Da Vinci kasi naging mataas na yung expectation kay Da Vinci dito kasi yun nga sunod-sunod yung magagandang performance niya. So ako isa na rin ako sa nag-expect ng malakas na round 1 na kagad. So pero yung angulo na ginamit niya kasi sa first part ng round 1 niya, para sa akin hindi siya ganoon ka epektibo 'di ba? So 8 points muna ang ibibigay ko kay Da Vinci. Kay Kilua naman almost perfect. Guys, almost perfect. Siguro kung wala lang flat sa gitna, siguro bibigyan ko ng perfect 10 yun. Pero since meron tayong nakitang flat line sa gitna, bigyan ko ng 9 points to. 9-8 in favor of Kilua.
Pero ito yung explanation. Binigyan ko muna ng score. So, ito yung explanation kung bakit ko binigay kay Killua yung round 1. Unang-una, sa aggression. Pagtapatin natin sa aggression, Killua yon. Kita nyo naman kung paano mag-deliver si Killua. Halos lalabas na yung lungs diba? Ganun yung performance niya Tsaka iba yung estilo ni Killua. Kumbaga fit yung estilo ni Killua para kunin yung round 1. Although wala masyadong rebuttals, pero yung yung mga nasa gitnang kakupaalan pasok 'di ba? Yung alam mo bata ko galit kasi yung scaffolding na ginamit mo hindi mo niligpit. Arami. 'Di ba? Tas yung pangungupal na kumuha ng marine, ano yan? Basta yung BSMT, tapos kaya ka hindi sumampa ng barko kasi kala mo mag-flip top ka. I mean, andun yung mga punto dikit-dikit yung mga punto. Yung aggression sobrang yung aggression sobrang ano yung right term doon? Wait lang. May right term da. Yung gusto ko yung saktong term yung mabigay ko sa inyo. Alam mo yung performance ni Killua, makikita mo yung eagerness niya na gusto niyang mag-advance. Gusto niyang manalo. Yun yung performance na pinapakita sa atin ni Killua. Kay Da Vinci kasi sa round 1, since slow start siya, ang hindi na, para sa akin ulitin ko lang. Opinion ko lang to. Hindi ko nakitang gusto ni Da Vinci mag-advance sa next round sa finals. Kumbaga perform siya dito sa round 1. Ganito yung delivery dito, mga ganun lang. Pero kay Killua kasi umpisa pa lang makikita mo kagad na gusto kong mag-advance. Gusto kong makalaban si Vicente, which is kinall out niya kaagad. Hindi ikaw yung Vince na gusto kong makalaban, kundi yung Vince mga liman, di ba? Tapos after nun, extended multis, extended rhyme schemes. Kaya napahanga ako ni Killua doon kasi akala ko hanggang doon lang sa Vince mga liman. Pero after nun, nagsunod-sunod pa ulit yung mga rhymings doon. Kaya props doon, isa yun sa mga reason kung bakit lumalamang talaga si Killua sa akin. So sa aggression, Killua yun. Dami ng haymakers, punchlines. Although okay yung round doon ni Da Vinci, pero I think Killua pa rin ang mas ahead doon. Jokes, well-rounded, pagiging well-rounded na estilo, Killua pa rin yun. Kay Da Vinci medyo seryoso yung mga atake niya dito, unlike kay Killua, nababali niya. Seryoso na yung taong nakikinig, tas babaliin niya sa ganitong punchline, 'di ba? So naging creative at some point si Killua para sa akin sa round na to. Pero since gaya nga nasabi ko merong flat sa gitna, hindi ko siya kayang bigyan ng perfect score. Semis to, kailangan natin ng detailed, alam mo yun, yung mga maliliit, yung mga minimal na pagkakamali, kailangan mo i-count yun. It is a semifinals. So, ayun, slight edge para kay Killua. It's a 9-8, almost perfect. Si Da Vinci naman, yung buong first half kasi medyo hindi talaga nag-click yun for me. Pero kay Killua, solid yun. So, ayun. Almost perfect. It is 10-8 supposedly. Pero, yun nga, may konting lapses si Killua sa gitna. Kaya, 9-8 lang ang mabibigay ko dito. Round 1 pa lang, 30 minutes na tayo. Pero, game. Round 2. Sigaw ng sigaw! Binibigay iba! Hindi ko pa daw nililigpit yung scaffolding, hinihintay kita! Okay. Mula elims hanggang quarters, sa akin binibitaw patama.
Hindi ako yung kaharap, ba't may lumilitaw na bara? Matagal mo na akong gustong makalaban yan ay sumisingaw na bata. Pues ako na mismo magkakatid sa'yo ng mga naliligaw mong bala. Tapos magyayabang ka ngayon kasi yung nagbubuhat sa amin. Ba't sige sa hindi mo nagawa yun, yung subukan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagkait mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon ng sapaking kaulit ni Shernan. Kinginang to, sinapak walang ganti. Masyadong pasikat. At sa ahon nga na lamang, iba talaga panty sa flip-top. Kasi kung yung flip-top ticket, may libreng flip-top beer, sa kanya may libreng sapok. Hindi na arok. Nung dinala ka ni Harlem sa VIP room, nakaganyan yung ulo mo dito para kang pang derby na manok. Kaya naman after ahon, nag-PM siya kay Shernan. Solid aba. Yeah, sana okay na tayo. Alam mo namang lodi kita. Nakachonky ka ba? Ikaw na sinapak ka, tas nag-sorry ka ba? O hindi. Hindi. Murahin mo nga on cam si Shernan. Sabihin mo, putang ina niya. Tas next event ng pulo, punta tayong dalawa kung kupal ka talaga. See? Hindi ka naman kasi kupal. Bully ka lang. Magkaiba pangalan nun. Kung ano pa irarason na kinailangan mo pang matagtad ng dura, masapak sa muka, para lang malaman yon. Hindi ka kupal. Bully ka lang. Yan nga ang title nito ni Gago. Kasi kung talagang kupal ka, gagawa ka ng video tryouts tas ibabattle mo si Romano. Gogo. Hindi ka kupal. Bully ka lang. Gago ka ba? Kasi yung tunay na kupal dito, elims pa lang, tinalo ko na. Hindi ka kupal. Si Bully ka Tonsi. lang. Yan na nga ang kulay niya. Dahil ang tunay na taong kupal, di niya alam na kupal siya. Okay. Pa-victim pa ka, pa-victim pa ka, Dabara. Yan ang nakakainis sa'yo, Gago. Kaya paano ka magiging kupal, nagmaamalinis ka masyado, hindi ka kupal. Porkit ginagaya mo si Saki, dapat sa'yo, malutong na mura. Kung gusto mong sundan niya pak ni Saki, ulol, pakalong ka na muna. Kasi mula, sludge line, word line, miski aberration. Hanggang sa punchline, gestures, at facial expressions. Kaya pala Saki, todo suporta, para lang may kakampi ka. Kinopya lahat ng kanyang movement, miski stilong panggipa. Iba pa rin original. Hindi yan biro tang ina kahit kanino magbida. Gumawa ka ng sarili mong liwanag, boy, wag sa anino ng iba. Yun, Iba solid yung yun. kupal, sa bully lang. Ito nahuli, nasapok. Iba yung utak na nagluluto sa naluluto sa gamot. Pinangaralan ko tong carbon lang ni Saki. At ito na mismo yung sagot. Ngayong ganap ka ng kupal! Pagkat natuto yung tamon. Solid yung ender. Malakas yung ender. Pero wait lang ah. Wait lang. May mga gusto kong sabihin dito. Pero umpisahan natin sa dapat umpisahan. Angulo about Kilua. Flip top sa Pak Shernan. Hindi siya tangina. Sabihin na natin nagamit na kay Kilua ng ilang beses 'yon. Sa laban, sa bawat battle na napapanood ko, sa bawat battle ni Kilua na nare-review ko, napapanood ko, palaging ganon yung angulo sa kanya. Kumbaga, gasgas na angulo, pero still, even gasgas na angulo na siya, hindi pa rin siya hindi pa rin siya
magets ng ibang nanonood. Ako personally, hindi ko alam yung issue na yon. Kasi hindi naman siya na lumalabas sa feeds ko sa Facebook, hindi naman eh. So wala akong idea kung totoo ba yon, kung anong nangyari, 'di ba? Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Kaya alam ko parang may angulo pa nga ata na sa ahon daw ginanap, sa ahon daw sa pulo sinapak something. Basta hindi ko alam kung ano yung buong story. Kaya parang hirap paniwalaan yung ganong angulo, or baka kasi ginagamit lang, ginagawang angulo lang. So hindi ako masyadong doon na hook sa ganong angulo. And then siguro yung mga kapwa battle MC lang, yung mga kapwa nandun sa VIP room, dun sa flip top ahon, yun lang yung nakakaalam siguro. Pero kaming mga nanonood lang, mga fans, parang ang hirap makapasok dun sa angulo na yun, no? Kasi mapapaisip kayo, totoo ba yun? May ganong ganap ba? Kasi ilang beses na ginagamit kay Kilua na yun, na angulo, di ba? So mapapaisip ka. And then yung ender solid, yung ender na ngayon ganap ka ng kupal kasi tumigas na yung tamod, kasi about dun sa Zaki carbon cap. Ang ganda ng ang ganda ng transitions, ang ganda ng mga setups ni Da Vinci dito, from gaya mo si Zaki sa expression, sa gestures, 'di ba? Actually ito sa setup eh. Kasi ang pinaka punchline is andun sa ender na ganap ka ng kupal kasi natuyo na yung tamod. Tangina, ang solid lang kasi ang layo ng pinanggalingan eh. Parang gitna pa lang ata, or 'di ba? Tapos astig lang nun para sa akin. So, wag na natin pag-usapan yung pasok na yun sa akin, yung pinangalanan katang tambod ni Zaki, solid nun talaga. Pero meron pa akong isang nakikitang kailangan baguhin. Hindi naman. Sino ba ako para utusan no? Hindi, pero para sa akin, kailangan lang siguro paikliin ni Da Vinci. Yung magkaiba yung kupal sa bully. Ang haba masyado. Medyo ako doon, naumay ako, real talk. So, kayo mga nanonood, sa mga nakapanood ng battle na to kay Kilua at kay Da Vinci, ako personally medyo naumay ako dun sa magkaiba yung kupal sa bully. Kasi may times na siguro tapos na yon. Nag-aabang na ako ng ibang angulo, nag-aabang na ako ng ibang atake ni Da Vinci. Tapos biglang meron na naman na magkaiba yung kupal sa bully. So pinagbibigyan ko na, siguro last na to. Tapos meron na naman, tapos siguro last na to. Meron na naman. So medyo napahaba lang si Da Vinci sa paggamit nun. So I think for me, kung napaikli niya yon, mas nagkaroon pa ng siksik na, or mas effective, mas siksik, magkakaroon pa ng mas siksik na angles or punchline si Da Vinci. Kasi ang ganda nung ang ganda nung setup niya dun sa carbon copy ni Zaki, tas yung ender. Ganda nun 'Di ba? Again, second half na naman yung atake dito ni Da Vinci. Yung first half, yung una niya about dun sa sinuntok si Kilua ni Shernan. Wala tayong idea dun kung totoo yun o hindi. Yung kupal, magkaiba yung kupal sa bully. Diba? Medyo na stretch talaga yon. Tapos yung pinangalan ng, yun lang, maganda yon. So again, second half ulit yung magandang performance ni Da Vinci dito. Kilua, pahinga natin, pero ayun yung explanation ko sa round 2 ni Da Vinci. I think aabot tayo ng 1 hour dito. Round 2 pa lang, game. Ano ba na, Kilua? Let's go! Ano naman kung sinapak ako? Gagugbisa ulkachong. Si Pacquiao nga nasusuntok, senador pa yun. Murado!
Sino aware dito? Sa ninako niya seatbelt first. Taas kamay. Ay, sama lang. Medyo madami mga chong. Pagagamit natin yung seatbelt, balubak pagdadaanan mo ngayon. Game? Oo, nagnanakaw to sa foreign leagues. Para makapagpabida siya. Putok pare, iba ka. Anong nakakapagtaka? Nilalakawan niya nga ng pera yung sariling liga niya. Oo, lista pa na yung 10K na prizes. Sa liga niya na titles, utak niya wala sa ayos. Okay. Isa rin tong gas-gas na anggulo na kay Da Vinci. Laban niya sa motos na napanood ko, may mga ganitong anggulo na rin sa kanya, yung about sa titles, yung price na 10K. Hindi na rin to bago sa akin. Pero pakinggan natin to. 10K na prizes. Sa liga niya na titles, utak niya wala sa ayos. Okay. Feeling cool ka kasing dugyot ka, mukha ka nakapag-aral na nadrodge. Nadroj. Kaya paano magkakampyut sa one-up? Ang kagaya niyang busabos, kung yung sarili mo ang tournament, ina mo, di mo matapos. Di ba? Na mo, scammer! Putang pare, are you serious? Organizer na ng estapa pa, putang para ang si Pibus. Yung titles ay nawala, Brad. Kasi maraming binago to. Imbis kasi ayusin ang pamamalakad, yung pera tinakbo mo! Tapos, sasabihin mo ginagawa mo yan para sa kultura? Tipong sa amin, nagpipilit ka? Umaayos sa lahayes at sa atin nakahihigit na. Tigil-tigilan mo kami sa kultura mo. Ako'y bisit na. Kasi di mo naman nanakawan tol yung titles kung gipit na gipit ka. Di ba? Ano, masakit? Real talk madura ako? Tingnan nyo, naluluha na. Yung mata naluluha, bro. Magnanao ka, di ba? Hindi. Tingnan nyo, ugang-uga to. Huwag kang umiling-iling na bitch, hindi ko makapikta mukha mo! Kasi speaking of pinta, Okay. ang classic drawing na mukha mo. Hoy, parang gago. Mukha kang yung drawing na boy tapos nagiging tao. Look that magpaping face. Di ba galit na galit ka kay Marcos? Nagsisigawan mo pa halos? May nagpa-check up sa kanya ng aircon, puta sinisi niya si Marcos. Sabi niyo, tangin kasi ng mga Marcos, di ginagawa tungkulin nila. Wow! Saan pa lang galing? Pinagsigawan pa ng todo. Sulit na sulit, pagiging chip na parang mix and match na combo. Kaya ba't ka magagalit doon kay Marcos? Anong pinagkaiba niyo, bobo? Presidente na tanga, tapos magnanakaw pa ng pondo. Kaya pag di ko pa yung kiluwa, kailaban na papangiwi. Pagkadurog lang ang tanging ruta, di yan makakahindi. Etong bodging na di puta, uuwing humikbe. Ganyan drawing mo na Lisa, di na naaangiti. Time? Bobo. Tangin na, ang ganda ng battle natin, bobo ka. Okay, time! Tanging hirap ng round 2. Hirap ng round 2 kasi ayun na nga yung sakit ni Kilua, guys. Ayun na yung sakit ni Kilua. Malakas yung round 1 niya. Pagdating sa round 2, lumalaylay ng konti. Tanginang yan. Nag-expect na ako ng baka masolusyonan na ni Kilua yun. Actually, ganito rin yung sakit ni Dave eh. Shoutout kay Dave Denver. Na-review ko to, nakausap ko si Dave. Matagal na. Sabi ko, tangay na Dave, bakit palaging round 1 yung malakas? Pagdating sa rounds 2 and 3, medyo humihina. So, alam ko, nasabi ko na to kay Dave eh. Nagkausap kami ni Dave. Matagal na. 2023 ata yun, I think. Di ko na matandaan ko kailan. Aware din naman siya doon. Aware din si Dave doon na kailangan niyang baguhin yun kasi napansin din daw niya na ganun palagi. So ako, semis to, kailangan mas
pag-igihan ni Kilua eh. 'Di ba? Pero, yun. Ito yung sakit ni Kilua. Yung sakit ni Dave, napunta na kay Kilua. Na round 1 yung solido talaga. Actually, hindi pa nga ganun kapulido yung round 1 kasi meron na nakitang flat sa gitna eh. Pero round 2, ano siya eh, aangat, bababa. So, ano siya, hindi siya ganun kalakas na performance. Actually, wala nga ako masyadong mako-quote dun eh. Kasi mas maraming quotables pa yung yung round ni Da Vinci dito. Kasi, 'di ba? Na breakdown natin na maayos yung mga parts ng round 2 niya. Kaya Kilua, unang part yung tayo test 10K, which is sobrang gasgas na kay Da Vinci yun. Kita nyo nga, hindi na nga naapektuhan si Da Vinci dun eh. Hindi siya naapektuhan dun. Parang, sige, sabihin mo yan, marami nang gumamit sa kanya. Parang di na siya, wala na. Manid na siya dun. So, tapos ang haba pa nahabaan pa ako dun kung paano ginamit ni Kilua yun. Which is, hindi na nga epektibo kay Da Vinci. So, para sa akin, ano na rin yun, disregard yun. Kasi wala eh. Tumatama pero walang diin. Tapos Marcos, ano pa yun, magnanakaw, anong pinagkaiba, galit kay BBM, anong pinagkaiba. So mahirap yung round 2 kasi it's either tabla or Da Vinci. Doon ko siya pinagpipilian. Bigyan nyo ako ng time. Bigyan mo na ng time. Kasi, talaga eh. Yung round 1, actually malinaw yon, Kilua yon para sa akin. Pero pagdating sa round 2, meron akong dalawang choices. It's either itatabla ko siya or ibibigay ko kay Da Vinci. Pero kasi, kung itatabla ko kasi siya, ito explanation ko. Kung itatabla ko kasi siya, feeling ko magiging unfair ako kay Da Vinci dito kasi mas maayos yung structure ng ng sulat ni Da Vinci dito. Kaso nga lang, yun nga, may mga nabanggit naman ako doon na basta may nabanggit ako doon sa mga parts ng niya, round 2 niya. Pero yung second half, solido yun. 'Di ba? So, kung itatabla ko siya, parang ang unfair kasi mas okay yung second half ni Da Vinci eh. Tapos, kung ibibigay ko naman kay Da Vinci yun, binibigyan ko lang kayo ng visual. Kung ibibigay ko naman kay Da Vinci, pares naman silang hindi naging A-game sa round 2. 'Di ba? Kay Kilua, aangat, tataas, baba, ganun. Actually, hindi nakuha ni Kilua yung pinaka-momentum niya dito eh. Kay Da Vinci naman, slow start hanggang gitna. Pero yung second half, Da Vinci yun. Pero ayun, I'll go with Da Vinci dito sa score na 8-7. Malayo talaga yung performance ni Da Vinci, ni Kilua eh. So sabi ko nga sa inyo, round 1 palagi yung malakas kay Kilua. So ano niya to, sakit na niya ata to eh. Round 1 yung solido, pagdating sa rounds 2 and 3, sana yung round 3 hindi maging ganito, pero I think round 1 malinaw Kilua yun. Pero pagdating sa round 2, bigay ko yung Da Vinci yun. Second half, so 8-7 in favor of Da Vinci. So para sa akin kasi same ng story eh. Yung 1 and 2 ni Da Vinci, second half yung pumalag, second half umangat yung performance, second half yung nagkaroon ng dikit-dikit na nasuntok, second half yung basta nasa second half lahat yung mga solidong punches. Kaya props kay Da Vinci doon. 16 points for him first and second round. Kay Kilua naman, meron ding 16 points kasi 9 and 7, pero I think round 1 naging malinaw na Kilua yon. Pero pagdating sa round 2, hindi niya nakuha yung momentum niya dito. Pataas, pababa, pataas, wala eh. Tapos yung mga angulo na ginamit niya, sobrang ineffective na yon para kay Da Vinci. 'Di ba? So yun,
round 1 Kilua, round 2 Da Vinci. Pares silang merong 16 points. 9 and 7 para kay Kilua 16. 8 and 8 naman kay Da Vinci 16. Round 3. Deciding round. Pakinggan natin to. Pansin nyo ba? Puro panlalait kanyang berso, mga chismis na nasagap. Tipong gagawa ng kwento kasi dugyot ako't makalat. Pero kada dumi sa aking sapatos, patunay na mga hirap kong tinahak. Samantalang sa'yo'y kumikinang sa linis dahil sa ayaw mong lumakad. Magkaiba tayo. Pumuporma ka para magpasikat pero pag uwi mo gutom ka. Magtatrabaho ka buong maghapon para may pamasahe papunta. Porkit pawisan at maitim, lalaitin mo, ganun ba? Eh di naman nasusukat sa forma, laman na pera sa bulsa. Ako na dugyot. Ako maitim. Ako na pawisan, putang na. Pero di ko kailangan magpakapagod sa kinikita mong barya. Tumatakbo ka para di malate. Sagad hanggang buto habang ako sitting pretty kumpanya pinapatakbo ko. Magkaiba tayo. Buhay magulang ko. Aray ko po, atay. Pamilya ko buo. At malapit nang isilang yung sarili kong dugo. Parang talaga yun. Pero at sarili kong dugo. Parang talaga yun. Pero alam ko na di mo kasalanang namatay silang maaga. Pero alam din ng Diyos na ganyan kalalaki kaya inuna niya yung karma. Pinagtripan ka ni Lord. Di ka man lang pinag-check, Mike. Pinadis sa'yo si Lil Jan, tas ngayon pati sila ni M-Site. Miski sa ex-magos. Pinabasa sa akin yung chat sa GC ng Triangulo. Totoo. Nagre-reklamo tong gago na to. Na sa sobrang daming flip-top MC sa grupo nyo, wala man lang nagpo-plus one sa'yo. Loy ko. Pero nag-mature lang talaga sila. Eh di ka dapat masaktan. Naging responsable ang lahat at umabante sa aktan. Lahat sila nagsipagbagot nag-isip habang Putulin ko lang si Da Vinci dito. Tangina. Medyo masakit yung maraming flip-top MC sa grupo nyo. Wala nagpa-plus one sa'yo. Tangina, nasaktan ako doon. Naramdaman ko yung na yon, yung linya na yon. So, masakit yun. So, hindi natin alam kung totoo. Pero, kung paano binigay ni Da Vinci yung linya na yun sa atin, perfect na deliver niya ng perfect yun. So, baon yun. nag-mature lang talaga sila. Eh di ka dapat masaktan. Naging responsable ang lahat at umabante sa aktan. Lahat sila nagsipagbagot nag-isip habang naiwan ka lang dyan. Naging panlaman dyan at di rin naman nila kasalanang nanatili kang ganyan. Nanatili kang basura. Napag-iwanan na tong gagong tot, wala kang nagawa. Kabaliktaran ng Bermuda. Kung kailan napalayo ka sa triangulo, tsaka ka nawala. Ayun, yun ang nag-close ng battle. Ang ganda kung paano niya ginamit yung triangulo, Bermuda, kabaliktaran. Ikaw yung tang ina mo. Pinakamalakas na linya na narinig ko sa battle na to. Tong gagong tot, wala kang nagawa. Kabaliktaran ng Bermuda. Kung kailan napalayo ka sa triangulo, tsaka ka nawala. Kasi sila yung nagturo sa yung idisilil dyan. Diba? Yung mga kapatid niya. Sila rin ang nagturo sa yung sumagot sa 3GS. Mga wak na dikta. Tapos ngayon, unti-unti na silang pumapasok sa flip-top. Di mo pa rin nababatid, ha? O ba't nanlalamig ka? Na yung nagturo sa yung sumunog ng tulay nakatawid na! Tang ina. Walang magulang! Aray talaga. Walang tunay na kaibigan. Nakakatawa ka. Napapanganga na. Kahit simpleng analohiya ay natatanga ka pa. Kasi di mo naman piniling mawalang kinuha. Sadyang wala ka talaga! O wala ka talaga!
Binagbakan sa aming engkwentro. Hindi ka bida sa istorya, pampaganda ka lang ng kwento. Kaya mong nakawin yung Shit. panalo, pero hindi yung talento. Kaya mong manalo sa tawanan at matalo sa respeto. Di ako magbibigay ng awa hanggang mabutulan ka ng vitals. Tutuluyan kita ngayon. Total ikaw ay suicidal. At wala akong pake sa aking natitirang ka-rivals. Pero Vicente, galingan mo! Walang triangulo sa finals! Uling banat, Tangina. Ayun, ang walang tapon. Yun ang round ni Da Vinci na walang tapon, puta. Walang laylay doon. Walang laylay doon. Unlike sa round 1 tsaka round 2 na second half lang yung solido. Yung first half medyo matamlay, slow start, ang bagal. Basta, diba? Lahat ng pwede mong i-komento doon sa round 1 na negative, bigay mo na doon. Pero pag sa second half naman, umaarangkada. Ganon din sa round 2. Yung lahat ng gusto mong i-comment na negative doon sa first half, sabihin mo na. Pero pagdating sa second half, positive naman. Ganon eh. Ganon yung story. Pero pagdating sa round 3, pucha, ibang istorya yun. Ibang istorya yun, pre. Ito yung pinakamalakas na round ni Da Vinci sa buong battle. Kasi, hindi siya nag-start ng mabagal. Hindi siya nag-start ng mahina. Nag-start siya ng malakas. Malakas hanggang sa pinakamalakas. Gusto kong palakpakan yung round 3 ni Da Vinci doon. Actually, yung round 3 ni Da Vinci dito, halos kasing level ng round 3 niya kay Ets. Ganong Da Vinci yung napanood ko sa round 3 niya. Yung round 3 niya kay Ets, ay yung round 3 yun, di ba? Yung may yung may mga printed. Alam ko round 3 yun eh. Basta kung ano mang round yun, yung may mga printed na hinagis si Da Vinci. Kung ano mang round yun, ganun ko na feel yung yung round 3 niya dito. Solido yun. Tangina. Basag si basag si Killua doon. Ang dami niyang, actually yung punto doon na yung ender. Vicente, rival, galingan mo, walang triangulo sa finals. Solid nun. Yung maraming flip top MC sa grupo nyo, walang nagko-plus 1 sa'yo, puta, naramdaman ko yun, ang sakit nun. Marami. Sobrang colorful ng round 3 ni Da Vinci. Sobrang solido yun. Mamaya ako nabibigyan ng score kasi bigyan natin ng respeto si Killua dito, bigyan natin siya ng chance para i-prove yung sarili niya na kaya niyang tumapat sa ganong performance. Game. Let's go! Ang inalupit mo, G! Game. Yan lang masasabi ko sa'yo. Dami mong girl. Dami mong girl. Tanginan to. Tinitira pa akong mahirap. Nakaka-hassle na. Malamang yayaman ka, scammer ka. Mga bara mo, hilaw pa yan. Sa kasikatan, silaw ka man. Naging successful na yung scammer! Si Ian Gasa, ikaw ba yan? Pag-usapan naman natin yung sinabi niya kay Max Ford na malaki daw ang bag niya sa hip-hop. Oh? Tayo ang bag sa hip-hop? Talaga? Yan yung gusto ko sa'yo. Makapal yung muka. Puro lang kayabangan! Bakit? Naranasan mo bang mag-b-boy sa gitna? Mag-freestyle sa lansangan? Mag-beatbox tang walang hingahan? Mag-graffiti sa bawat pader na madaanan? Anong ambag? Ultimo nga, open mic, hindi mo naranasan? Anong ambag? Alin doon? Yung nagpaisa buhay tournament ka sa Facebook? Gago. Yung mga galawan mo na weirdo? Yung finals heart para kay Luni tapos like para kay Sinyo? Anong karapatan mo manumbat? Yan ang tanong ko sa'yo mismo! Lahat naman tayo ginagatasan tong hip-hop para mga nagre-reaction video! Wala kang ambag! Wala kang ambag parang si Kyla.
sa anak Gago. niya sa iba bago mo siya mailala. Niltok yun, tol. Matek wasakto. Yung bata nandun sa Bulacan, inaalagaan ng Ace, hindi. Hindi. Mamatay man anak mo. Gago. Niltok yun, tanga di mo na. Pagka kasi hindi ko kayo drawing, no? Para kay Da Vinci, hindi ma-angle. Yung anak ni Kyla, iniwas niya, brother, kakaumay kayo. Tunay na to. Ginawa niyo ulila yung bata kahit buhay pa kayo. Ano, sakit? Paano ka alam? Husay ba ya? Sisihin mo yung mga kaibigan ginago mo. Kaya kung ba't rerekta sa hukay ka na. Binigyan ako ng angulo na to para round ko na ko, kumulay aba, handusay ka pa, kaya bago mo sisihin yung mga peke mong kaibigan, tanungin mo muna sarili mo kung naging tunay ka ba. Pansinin nyo, Shit. sa hip-hop, wala tong totoong bilog. Tapos ka may sinubilog nito, bubugbugin namin lahat. Pero wala. Yung angle, totoo. Iisa na nga lang yung kaibigan mo sa mundo, lagi pang may ubo. Nagsagos, di ba? Lagi pang may ubo. Tang ino-friendship yan, ang lupit. Nakakaaning. Mga walang dating. Yung isa sakitin, siya nagmamagaling. Pero bad trip sa kanya si Hex Magus. Kasi tulongges na to. Siya'y hopeless sa'yo. Kasi hindi nyo kayang gamitin yung isa't isa. Paano? Useless kayo. Ako pinakakupal nyo makakaharap. Siya'y durog totoo. Sobrang kupal ko. Kaantot-kantutin ko yung asawa mo kahit muntis pa para paglabas ng baby. Lubog yung noo. Dinauubra sa akin yung mga dinauubra sa akin mga paninermon mo na letra. Natural lang may madamay mamatay kapag may nangyayaring gera. Dinauubra yung mga paiyak-iyak mo, mga bara mo punyeta, at dinauubra yung panggigil trip mo sa taong walang konsensya. Hiltok! Kaya naman, tong Redemption Art ni Da Vinci ay tuluyan ng angkong. Kukunin ko yung para sa akin, batik sa at latangaharang ay baon. Papaserses Magbisente sa Enmatic yan lamon. At bilisan nyo mag-finance dalawa. Excited na ako magkampiyon. Ikaw ay tuluyang pinaslang. Nilagay ko sa isang puntod. Pati mga... Hindi, wala ka palang siya. Ano yung asawa naman? Pati yung nalaglag mong anak na dugyot, pinaiyak ko ng paluhod. Di mo pa nakuha ang buod. Pangalan ko mismo ang sagot. Kasi pagtapos ng kill, luwa na ang kasunod. Durog. Dang kayo magigay, mga sa crowd, ilaban na yun! Yo! Ha. Shit. Wait lang. Ina-absorb ko pa yung yung performance ni Nikhil. Dikit eh. Dikit yun. Okay. Dikit yun. Dikit yung round 3. Sobra. Gahibla lang. Sobrang gahibla lang. Actually, pwede siyang tabla pero tinitignan ko siya. Kung itatabla ko siya, tinitignan ko kung ano yung kasi may solidong may linya si Da Vinci na yung pinalakpakan ko na na doon tinapos ni ni Da Vinci yung battle. So, sabi ko kung itatabla ko siya, ano yung pantapat ni Killua na linya doon sa inispit ni Da Vinci na pinakamalakas na linya sa buong battle na to. So, tinitignan ko, hinihimay ko, nagre-recall ako, nagre-recap ako. Feeling ko wala eh. So, sobrang gaibla lang. Bigyan natin kay Da Vinci yung round 3. Perfect yun. 10-9. 10-9, guys. Ganon kadikit yung battle. So, para sila may 16 points kanina. So, that's 26-25.
Mag-explain pa ako guys. Wait lang. 26 to 25, Da Vinci. Round 1, Killua. Pero 2 and 3, nakuha ni Da Vinci yun. Yung rounds 1 and 2, wag natin pag-usapan kasi na-explain ko na yun sa inyo. Dito tayo mag-focus sa round 3. Round 3, sobrang ganda nung performance ni Da Vinci doon. Start, middle, hanggang ender. Sabi ko nga sa inyo, hindi nag-umpisa, hindi naging slow start si Da Vinci dito. Kung paano niya inumpisahan yung round 3, solido ka agad. Hanggang palakas ng palakas, tapos tinapos niya ng mas malakas. Kay Killua naman, actually kay Killua, ang dami kong gustong sabihin dito. Yung about dun sa Mrs. ni Da Vinci, marami na kasing gumamit ng ganun eh. Diba? So, medyo sa akin yun. Tagilid sa akin yung ganong angulo. Tapos, yung performance niya, although di naman siya nag-choke, pero nagkakaroon siya ng problema sa pag-deliver. And then, sa tingin ko, over na yung pagsisigaw ni Killua, medyo hindi na maintindihan ng maayos yung mga verses niya. Real talk. So, kay Kill, okay lang naman yung pagsigaw-sigaw niya. Okay naman. Walang problema doon. Pero kapag nasosobrahan, medyo nagiging blurry na sa pandinig. Gets nyo? So, blurry na sa pandinig. Tapos, kahit i-rewind mo, hindi mo siya maintindihan kasi, or kahit siguro, i-rewind mo ng ilang beses, doon mo pa lang siya maintindihan. So, hindi siya ganun blurry nga blurry na sa pandinig. Hindi na ganun kalinaw. Ano pa? Ang tumatak kasi talaga dito yung yung pinakamalakas na linya ni Da Vinci sa buong battle sa round 3 versus hinahanap ko kasi kung ano yung pinakamalakas na linya ni Killua sa round 3. Tapos ipagtatapat ko sila. And feeling ko wala nga naging sing lakas na linya si Killua dun sa pinakamalakas na line ni Da Vinci. So, ganun siya. Sayang kasi ang ganda nung mga punto ni Killua dito. Nagustuhan ko yung mga punto niya. Hindi ko i-discredit 'yon or hindi ko i-disregard 'yon. Solidong performance para kay Killua. Ang ganda ng mga punto. Pero ibang Da Vinci yung round 3. Siguro, kung yung round 3 na to, solido yung round 3 ni Killua, siguro yung round 3 na to, kung itatapat mo siya, kung nagkabali-baliktad yung paglalagay ni Da Vinci ng rounds. Halimbawa, yung round 1 niya, nilagay niya dito sa round 3. Kain na kain yun. Baka bigyan ko pa ng perfect 10 si Killua doon. Kasi kung yung round 3 ni Killua versus sa round 1 ni Da Vinci, ang layo nun. Kay Killua ko bibigay yon. Kung yung round 3 naman ni Killua versus round 2 ni Da Vinci, bibigay ko pa rin kay Killua yon. So, natapat lang talaga yung round 3 ni Killua sa pinakamalakas na round ni Da Vinci. Kaya, medyo taliwas Diba? Pwede mong ibigay talaga kay Killua yung round 3 kung nag-shuffle yung rounds ni Da Vinci. Pero wala Ito yun. Ito yung pagkakatapat-tapat ng round. Rounds 1 and 2 tabla. Pero pagdating sa round 3, sobrang dikit. Siguro mga lang. Isa, dalawang haymaker lang. Pero mabigat kasi yung mga binitawan ni Da Vinci dito Unlike kay Killua na andoon yung punchline pero parang I think hindi siya ganun ka-enough Hindi siya ganun kasapat para matapatan yung mga punchlines ni Da Vinci. So, ayun. Da Vinci ako dito rounds 2 and 3. So, sayang kay Killua. Redemption. Nabanggit ni Killua na redemption arc ni Da Vinci. Pero, actually, siya rin mismo, redemption arc niya. Kasi, lagi niya sinasabi na sumali ako para kunin yung para sa akin. Diba? So, siya rin mismo, redemption arc niya to. Kasi, alam naman natin na natalo siya sa 1 of 4. Pagdating sa 1 of 5, nagpahinga. So, for sure, 1 of 7,
magpapahinga muna to. Di muna to sasali. Pero kung sasali siya, depende sa kanya. Diba? Sayang kasi ang gandang battle ng dalawa ng Killua vs Da Vinci. Actually, pwede siyang pwede siyang pang finals, pero wala eh. May mas solido sa kabila, may Vicente doon. Diba? So, yun. Bawi na lang sa susunod na battle, Kill. Sana sumali ka pa ng tournament. Isa ako sa mga naniniwala na kaya mo magkampiyon. May mga nakaharang lang talaga ng better, diba? Pero mali mo sa susunod, maayos mo na yung mga mali sa performance, diba? Kay Da Vinci naman, bago ko i-end yung video, kay Da Vinci, actually, yung round 3, wala akong masabi doon. Solido yun. Pero, sa rounds 1 and 2, kailangan niya ng mas mapolish yun. Mas makaisip ng mas effective na mga bara para from start pa lang, malakas na kagad yung dating. Unlike sa ngayon, kasi yung second half lang yung sumusuntok eh. Round 1, first half ng rounds 1 and 2, medyo ang bagal eh. Bagal ng facing. Kaya, kung kaya yung buong battle sana ni Da Vinci sa finals sa September, maging parang round 3 niya dito lahat. 1, 2, and 3 kasing level ng round 3 niya. Alam ko, kaya ni Da Vinci yun. So, ayun. Yun lang. Ayun. Killua vs Da Vinci. I'll go with Da Vinci dito. 26-25. 1, Killua, malinaw. 2 and 3, Da Vinci. Magbibigay din naman ako ng insights dun sa laban ni Cerces saka Vicente, pero after na. Pag na-review ko na yan. Yo! Mag-ingat sa Ano yun, grabe. Si Madam Yamaki, Sheng! Hype it ni Benjamin and yun. Pero laban, ang boto ng hurado, 4-1! Tong ina 4-1. Ang layo Magingay tayong lahat para kay Da Vinci! Thank you sa lahat. Yo, Killua, shoutout sa MRB Hoops, Paul Santiago, Marcus, and Ryan. Yeah, bawi tayo. Okay, thank you. Ang layo 4-1. So sa akin, ako nga hirap ako dun eh. Pero game. Yo, Fortune nga pala. Isa ako sa mga bumoto kay Da Vinci. Round 1 para sa akin, medyo dikit pa sila eh. Oo, dikit pa. Tingin ko yung linis na performance nila, punchline count, para sa akin, parang tabla eh. Parang lakas kasi ng bungat ni Da Vinci, lakas din ng ender niya doon. Killua ganun din, tapos yung gitna nila parang patay lang ganun. Round 2, doon ako nakapag-decide na ibigay paunti-unti yung round kay Da Vinci. Malinis yung performance ni Da Vinci doon. Kudos din sa ender niya, yun yung maganda yung ender ni Killua doon sa round 2 para sa akin. Pero in terms of linis ng performance, tsaka mas malakas na ender, mas binigay ko yung edge kay Da Vinci. Props pa rin kay Killua. Kasi may mga stutter kasi si Killua doon sa round 2 niya eh. Round 3, almost the same lang. Hindi kasi lakas ng round 2 nila, yung round 3 nila parehas. Pero binasa ko na lang din sa linis ng performance. Binigay ko pa rin yung round 3 kay Da Vinci. Kay Killua naman, may mga stutter. So parang hindi ko mabigay yung boto ko sa kanya. So Okay. round 1, tabla. Either way pa yung round 1. Round 2 tsaka round 3, Da Vinci. Okay. Yo, Diyos, binoto ko si Da Vinci. Okay. Malakas yung Da Vinci. Kala ko nga sa kanya ako naibibigay eh. Pero may clutch factor yung bandang dulo ni Killua. And round 2, Da Vinci ako, down to Da Vinci round 2. Ganda nung ender, natuto yung tumatak siya. Tapos ganda nung setup na Ufal, saka bully scheme. Tapos ang ganda pa nung payoff sa ender. Ganda nung binagsak, ang ganda nung tinapos. Then sa tingin ko hindi natapatan ni Killua yun. Oo. Then round 3, yun, mas natirapan ko pa rin yung round 3 ni Da Vinci. Siguro kay Killua may mga salita siya na hindi masyadong nabibigkas. Oo nga eh. Yun Siguro nga. dahil sa aggression na sobrang Yes. aggression. Yes. Totoo yun. Na Totoo yun. mismo ako bilang manonood,
hinihingal din. Totoo Para yun. sa kanya, syempre, alam ko kung paano ano nangyayari dun, kung kailan yung breathing dapat. Parang feeling ko, isa na lang yun sa mga dapat ma-master pa. Yes! Kumbaga sobrang Tangina, yun yung judgment ko sa battle na to ah. Pares kami ng Diyos. Nasulat nandun, yung multi nandun, yung aggression. Yes, yes. Siguro yung tamang breathing na lang, feeling ko mas magiging unstoppable pa siya. Malakas siya, kaso nga lang ngayong araw o gabi na ba, mas malakas si Da Vinci sa kanya para sa akin, bibilis yung judge. So ayun, round 1 One, tabla, tabla. round 2, round 3 Da Vinci. Props kay Gilito. Round 1, binigay ko kay Kinuha kasi grabe yung sunod ng shock factor. Yes. Yung nakuha niyang humor sa round 1, gusto ko yun. Habang kay Da Vinci, marami siyang suntok, pero para sa akin walang tumatak. Okay. To be specific. Yung pinakadikit para sa akin. Na pareho silang maganda yung punto, pareho silang ayos yung sinasabi. Para sa akin, parang in terms of relevance yung sa angle, yung relevance mismo. At saka parang mas maganda, para sa akin mas maganda yung ginawa ni Da Vinci in terms of construction. Yes. Pataas ng pataas siya. Yes. Totoo yun. And then yung natuto yung tamot. Yun yung parang knockout punch. Yung kay Kinuha. Enter talaga yun. Hindi siya kasing focus. Scattered yung punch na malakas, pero hindi siya nag-function as a whole. Diba? Parang nasa akin sa iba't ibang lugar, pero hindi siya coherent or cohesive. Mas cohesive yung season. Habang sa round 3 naman, parang ganun din, pero mas nakita ko yung lamang ni Da Vinci. At yung angle ni Kinuha sa round 3, ang ganda ng sinabi niya sa umpisa. Ang ganda ng start niya tungkol sa pagiging, sa ambag ng hip-hop. Pero parang nawawala siya doon. Binabalikan niya. Sa tingin ko, parang sinubukan niya idugtong lahat, which typically maganda siya. Pero dahil na-combine siya ng stutters, parang na mukhang nauubusan siya ng bala para sa akin. At dahil doon, binigay ko yung round 3 kay Da Vinci, pero props pa rin kay Kinuha, lakas na pinarito. 2-1 Da Vinci. Yes. Yo, drug deal, ako yung Pisces, yung bumoto ko. Ako naman, si Da Vinci, round 1 pa lang, sobrang ina, wala akong masabi. Pero siguro dahil din kasi si Da Vinci nag-start ng aura ng battle. Unang-una galing, sobrang nagaling talaga ako sa banat. Tapos may mga rebatas kasi kadalasan sa mga. So, baga, kahiblak, sobrang konting lamang para sa round. Binigay ko kay Kinuha. Tapos sa round 2, binigay ko ulit kay Kinuha. Sobrang konting lamang dahil din siguro sa mga rebata. Kumbaga, inside jokes din kasi medyo angles ni Da Vinci that time. So, kumbaga, hindi lahat ng mga nakakaalam. Yes, yun nga eh. Nagaganap sa tulo or sa mga iba. Oo, tama yun. Then round 3, binigay ko naman yung kay Da Vinci. So, freestyle si Kinuha halata. O kaya, 2-1 pa kayo. Batman Creo Puno. Round 1, tinabla ko kasi kitang-kita naman sobrang dikit ng battle. And ayun yung pinakamalakas nilang round sa bawat isa. And round 2, binoto ko si Da Vinci dahil umungit ng angulo si Kinuha sa aircon plus yung ender niya hindi ko yung nagustuhan. And maganda yung ender doon ni Da Vinci. Tapos round 3, binoto ko si Kinuha. So technically, tabla dapat siya. Pero ang nangyari, binawas ko na lang kung sino yung hindi malinis yung performance, which is si Kinuha. May mga mali siya sa mga pesa niya. Tapos si Da Vinci ang linis na performance. Tapos ang gaganda ng mga ender ni Da Vinci na wala kay Kinuha. So, ayun, binoto ko si Da Vinci. Okay. Iba-iba ang naging pagtingin ng judges sa battle na to. So, may kaparehas ko naman. Si Uno Mas ba yun? So, siya yung naging kaparehas ko na 1 Kinuha, 2 and 3 Da Vinci. Pero, parang dalawang judge ata binoto ng tabla yung round 1 pero 2 and 3 binigay kay Da Vinci. Tapos ito si Batman, iba, 'di ba? Tabla yung round 1 tapos tabla rin halos yung rounds 2 and 3, 'di ba? So iba-iba yung naging panlasa sa battle na to. Pero ako I will stick on my decision. Ganun ko siya napanood. So I think deserve
ni Da Vinci yung pag-advance sa finals. Deserve ni Da Vinci yun. Kay Kilua naman, ayun nga, sabi nga ni Joss, may problema. Nagkakaroon siya ng problema sa pag-deliver. Which is, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi naman siya nagchuchoke eh. Kaso nagkakaroon siguro, hindi na nga ganun kalinaw. So, ang galing lang kasi, ganun ko siya napanood, tapos, ganun din na nalaman, or I mean, ganun din nakita ni Joss yung pinaka-problem, di ba? Galing na, wala, nakakatuwa lang kasi pares kami ng naging hatol doon. Yun lang naman, siguro, yun nga, sabi nga ni Joss, kailangan lang mamasterin ni Kilua yung pag-deliver ng ganun. So, I think, ganun din talaga yung kailangan ni Kilua. Diba? So, yun, actually, yun yung sinasabi ko kanina sa kanya, diba? Yun, wala na akong ibang sasabihin pa. I think, naubusan na ako. Actually, gusto ko pa sanang manood pero may pasok pa kasi ako bukas. Gusto ko sanang panoorin pa yung Vicente tsaka Cerces. Pero wala may pasok pa tayo bukas. Kailangan natin mag-ready. Pero, bakbakan din yan. Yung Cerces Vicente na yan. Diba? Yun, pero congrats Da Vinci. Kung may time ako na makapunta sa final sa September, alam ko September gaganapin to eh. Palagi naman kahit last year September din ginanap yung yung Trev versus Val. Diba? So sana magkaroon ako ng free time at makapanood, 'di ba? So yun lang naman. So congrats ulit kay Da Vinci, kay Kilua naman, bawi. Kung hindi ka man sasali ng 1 up 6, 1 up 7, sana 1 up 8 makita ulit kita. Yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.